Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Most of these LGUs are mostly poor municipalities which do not have the funds to comply the requirements of the law. My question is, aren't we focusing on mining too much and forgetting that there are other concerns that DENR should also address, especially like Republic Act 6003, where there are several requirements and conditions that are imposed upon LGUs. And not all LGUs can comply with all the conditions. Yeah, sir, I'm very much into solid waste management. I want to assure you that that's also close to my heart, because if you have basura everywhere, it's toxic, no? So we're exploring technologies. In fact, I did go to France because of the offer of the French government. I mean, they wanted me to see a waste to energy, and the Germans have also offered me a waste to energy which is not using incinerator. So the DNR is actively looking at many various technologies which is offered by different countries on how to address our solid waste. At the same time, we're looking at community models which can, like for example, sir, in my NGP program, when I give them the mangrove seedlings, I said, I'm not going to help you unless you have no basura here, no? You don't do recycling. Madam Secretary, we're talking about all the municipalities. I cannot recall how many there are now. All the cities, all the municipalities, and all of them are required. No? So, may I just have an idea how DNR is addressing this? We're giving technical assistance, and we already have existing memorandum of agreements with some LGUs, and we've already started with material recovery facility trainings. I share your passion for solid waste. I mean, you kill the environment. You can't live with basura around. That also affects your soul, no? So I give you my commitment. Sir, I'm very much into creating models, because if you do it in one place, you're showing that bakit hindi ganito na lang, no? So we're exploring that. Given the financial financial problems, no, of the LGUs, we will look into that. I want to invite you, sir, to Zambales to see the possibilities. And Payatas. I'm just concerned about the LGUs because I came from the LGUs. Is DNR working with the different leagues, the League of Provinces? It's so far as solid waste. Solid. Solid waste. Naputol tayo. Bumaba na naman yung kuryente namin at tumataas naman yung blood pressure namin. My goodness. Pakinggan natin ulit mga kaibigan. Wala naman kaming generator dito at kung sakaling bumaba at pag blackout, pwede natin ituloy. Eto, pakinggan natin muli. For LGUs, for solid waste. That's my last question. Thank you. We are fortunate to have such a staunch supporter, the person of Senator Legarda, whose passion, similar like you, is solid waste, and she has given, did she have 600 million? 500 million, okay, please. She's given 600 million pesos for a solid waste management program, which includes training, and which includes building models on the ground, and my condition in the mangrove program, which I want to use to stimulate the economy, is that they must follow, not throw basura everywhere, they must follow a solid waste management program. Yeah.
Mr. Chairman, if I may, just to also, I agree with what Secretary Lopez said, and thank you, Congressman Treñas, for bringing that to the attention, because it's a 2001 law, Republic Act 9003, and the implementing agency is actually the local governments, just so that it's clear. I wish that, maybe I am to be faulted when I crafted the law as a neophyte senator, the DNR cannot give funds to local governments to build a landfill. Although there are grants that can be given, maybe through the ILG, maybe we can amend the law so that the DNR, because under the National Solid Waste Commission, in the implementation of RA 9003, they're allowed to do material recovery facilities and do capacity building, lectures, trainings with LGUs for the segregation of waste at source, recycling, and composting. And so the 500 million, if I'm not mistaken, 600, is really for the allocation to LGUs, but not for the building of huge infrastructure. And this is actually being done in the barangay level. Let me just set an example. Kong Tolentino, in Barangay Nyogan, in Tagaytay City. Years ago, we would see there were pockets of tambak. Mas marami ka pang fans sa paggawaan ng pamaypay. Yung mga videos mo, mas marami pang views sa mga bahay sa Tagaytay. Nako. Thanks for the wonderful surprise. Naputol tayo mga kaibigan. Ano ba naman to? Yung Duterte tracker natin naputol. Bumagsak na naman yung aming communication sa baba ng kuryente at sa taas ng aming BP. Wala ba tayong nurse dito sa studio? At para pa-check ko muna yung BP ko. Grabe. Yung BP ni Brother Abdel. Abdel, ano yung BP mo dyan? Kuryente. Oo, ano, baba. Lagi, mag-plug to doon. Sabi mo, taas, sabi mo ba, hanto ng atong monitoring mga kaigsunan. Na naman nabastang kuryente nga mo taas, unya mo ubos na po. Mura tag patay sindi, mura tag nata sa diskuhan ba mga kaigsunan. Wala makadaot na sa atong mga appliances, makadaot sa atong mga panginabuhi nga adlaw-adlaw nga gamit og kuryente, gamit og mga appliances. Diba? So, murag naputol ko ganina, nindot kaya paminahon atong confirmation po ni atong diyan na secretary, no? Si Madam Lopez. Unta nga mabalik ang atong basig mabalik ang atong signal niya karon. Paminahon nato unsa pay mga kineng ginahisgutan nila rito o na ato pong nasabtan ganina nga uban lagi nga katong mga katrabaho ni anang mga minahan mauting nagreklamo sila daw kay lagi wala na daw sila panginabuhi pero matud pa ni DNR Secretary nga naay trabaho bisang wala nang minahan naalang gyapon sila trabaho pero ang atong DNR Secretary mga kaigsunan niya kung gibanabana ba di ba nga unsaon na lang og dili na mohunong kanang sige-siging operasyon sa atong mga mina na magkaluoy pod ang mga gatrabaho diya kay naanay mga sakit ilang makuha diya di ba mas mao nang ihunong na lang na ang pagtrabaho niya ng minahan kay delikado ang kahimsog sa mga katawhan nga duol niya ng minahan mga katawhan nga katrabaho anang minahan mga kaigsunan. Una-una ko sa mga tao nga sige sila trabaho diya panginabuhi diya. Wala lang sila ng sayod nga daghan kayo mga sakit ang ilang nakuha. Diba? Nasayang lang kayo po sila trabaho diya unya. Gasto lang po diya sila dito sa hospital. Mas maayo nang wala na lang dyan na mga kaigsunan. Pilion na lang dyan na katong mga musunod sa regulasyon sa pagmina mga kaigsunan. So pasalamat ganito sa atong diyan na sekretary nga usa sa nga ang iyang ginahuna para lang sa katawhan ang iyang ginahuna para lang sa mga nga atong kababayan dia
nagpaila-ila sa atang mga kaigsoon na basig wala mo kailan ng atong istasyon asa pa mo naminaw. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 8 na. Oy na, hapon naman dahil mga kaigsunan noon sa manis gawas, init palang gihapon. Kay padayon sa atong tulamanon ang Radyo Mindanao. Alright mga kaibigan, available na yung yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Linggo pa, available na sa buong Zamboanga Peninsula, sa iba pang bahagi ng Mindanao, sa Davao Region. Pagadian sa Cebu at sa Islamic Center, sa labas ng Islamic Center sa Quiapo. Ang kanilang headline ba, maganda to, Surrendered Sayyaf Militants Release. Speaking of Abu Sayyaf mga kaibigan, napatay sino ba yung napatay na huli? Si Al-Habsi Misaya. Napatay ng isang kasamahan niya na miyembro ng Moro National Liberation Front dyan sa Barangay Silangkan sa bayan ng Parang sa Sulu Province nung isang araw. Pero sinabi ng inagaw ng militar yung pagkakapatay at sinabing mga sundalo daw ng Marines ang nakatepok dito kay Al-Habsi Misaya. Pinagtatawaran tuloy sila ng mga tausog. Tako, kalat na kalagat sa lalawigan ng Sulu kung sino nakapatay kay Al-Habsi Misaya. Tapos inangkin ng militar yung pagkakapatay kay Misaya na isang leader ng Abu Sayyaf. So yung headline nila, maganda yung headline ngayon ng Mindanao Examiner, yung sponsors natin. Yung mga nagsisuko mga Abu Sayyaf mga kaibigan, napakadami, ilang dosena to. Sumuko sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sumuko sa militar. Isinuko nila ang kanilang mga armas. Pero ang sinuko nila, ang mga baril, puro mga garan. Saan ba naman kayo nakakita ng Abu Sayyaf? Ang gamit ay garan. My goodness. Tapos binayaran pa ng militar itong mga baril na luma. Hindi na yata gumagana to. Hawak-hawak na lang ito, pampukpok sa ulo. Ibig sabihin niya, iniwan ng mga Abu Sayyaf yung mga M4 nila, mga M16. Bumili sila ng tigta 3,000 garan na bulok. Isinuko nila sa militar. Nagbayad ang militar ng 15,000 hanggang 50,000 bawat isa. And then afterwards, saka pinakawalan. Kahit patong-patong yung mga kaso. So yan ang banner story ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At sa iba pang headline, Anti-Terror Task Force binuhay sa Cotabato. 103-year-old Filipino man attributes long life to malunggay. Ba? Imagine mga kaibigan, yung headline ng Mindanao Examiner. Isang matanda, lalaki mula sa Mati City sa Davao Oriental. 103 na yung edad. Tina-attribute niya yung kanyang mahabang buhay, yung kanyang longevity as a moringa o malunggay. Wala daw siyang ibang kinakain na gulay kundi puro malunggay. So ako 67 years old, pwede ako umabot sa 100 years old. Pero ang kinakain mo, malunggay din? Hindi, kinilaw. Isa pang headline, military hands down Sayyaf executioners. No clues on Maguindanao mosque attack. Yung ARMM, nako, gagastos ng 100 milyon para sa bagong pagamutan ng ospital. Diyan sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao. Good news yan. Ayun sa Hulo, wala rin... yung sa Hulo, 1 billion yun.
Ito pa magandang feature mula sa CNN. From Happily Ever After to Hell. Nakatakas yung isang babae. Na si Islam Mitat from Morocco. Meron siya nakilalang lalaki. Hanggang sa nagkamabutihan sila. At nagpakasal yata sila, mga kaibigan. At tapos dyan ay niyaya siyang sa isang holiday vacation. Pero ang binagsakan nila, sa Syria. Inapangasawa niya pala, miyembro ng ISIS. At mabuti na lamang nakatakas. Sa inside news naman, mga kabigan, ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, yung ARMM launches Regional Investment Roadshows. Police operation dapat i-coordinate sa MILF. Sabi ni Kuya Bato de la Rosa. I-coordinate nyo sa MILF yan. Hindi nyo nahuli yung mga criminal na members ng MILF. Ito ay matapos na magprotesta, mga kaibigan, si MILF Vice Chairman Ghazali Jafar sa pagkakapatay ng kanyang kapatid na si Mohamed Abo. Napatay ito ng mga polis na nagsisilbi ng warrants of arrest sa kanya dahil sa patong-patong na kasong kidnapping at pagpatay. Kaya nga sabi ng MILF, sa susunod i-coordinate nyo sa amin. Ibig sabihin, sa susunod i-coordinate nyo sa amin para masabihan namin yung mga miyembro namin na magtago. Ay goodness. Protektado ng OPAP, protektado ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, ang MILF. Kaya napilitan si Kuya Bato de la Rosa na sabihin na sa kanyang mga police commanders, i-coordinate nyo muna yung law enforcement operations nyo kung meron kayo aarestuhin ng mga miyembro o commanders ng MILF. Maswerte itong MILF, nakasandal sila sa OPAP. At syempre sa technological tips naman ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, 9 things every Android owner should try right now. At syempre, ang aking paboritong medical columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Dr. Willie Ong. At ang kanyang topic ngayon, mga kaibigan, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper ay tungkol sa cancer. Ako rin, may cancer ako. Ito, hindi alam to ng karamihan, pero may cancer ako. May cancer ako sa bulsa. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, umiwas sa cancer, sundin ang payo ko. Bago tayo magtapos, basahin muna natin to. Ito ang sabi niya, itong cancer ay talaga nakakamatay, mga kaibigan. May cancer sa utak, sa baga, sa ilong, sa atay, sa bituka, sa colon, sa pancreas at sa iba-ibang lagwar o bahagi ng ating katawan. Unang-unang payo, ito, makinig kayo. Mga kaibigan, iwas sa sigarilyo at alak. Makakaiwas tayo sa cancer sa baga, atay at tiyan kung iiwasan natin ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Yung mahilig niya sa mga tandway, mahilig sa mga anyeho, mahilig sa Ginebra San Miguel. Kalimutan niyo na yan. Tubig na lamang yung inumin ninyo. Pangalawang payo ni Dr. Willie Ong, iwas sa polusyon at usok mula sa mga sasakyan. At iwas din, mga kaibigan, sa matitinding sikat ng araw. Lalo-lalo na ngayon, summer. Marami nagpupunta sa beach. Naka-two-piece. Yung mga lalaki naman naka-swimming trunks. Akala mo, lalaki ng mga abs. Ang lalaki. One loaf yung kanilang abs, isang buong tiyan. Dahil sabi ni Dr. Willie Ong, nakakabigay ang sikat ng araw ng skin cancer.
Kaya sabi niya, kung hindi maiwasan ang pagbibilad sa araw o kaya magpunta sa beach at sa ilog, gumamit ng sunblock lotion. Pampadulas ng kutis. Pwede rin kasi itong magdulo talaga ng cancer sa balat. Ito na sinasabi natin, mamumula, magkakaroon ka ng bungang araw. Napakakate. At sa pang-apat, mga kaibigan, ito, paborito natin to. Iwas sa mga sunog na pagkain tulad ng barbecue. O kaya yung mga smoked fish o tinapa. Nako, alam nyo, kaibigan, masarap yung barbecue, di ba? Pero alam nyo, carcinogen yan. Yung mga sunog na bahagi ng barbecue, yun yung masarap eh. Tapos ilalagay mo sa kanin, mainit yung kanin mo, sasaw-saw mo muna sa sukang maanghang na may bawang. Tapos magkakamay ka, naku, kumakain ka pa sa dahon ng saging. Aray! Hey! Bakit ba kung ano yung masarap, siya pa yung bawal? Number 5, magbawas sa alat tulad ng patis, toyo, bagoong, alamang at mga tuyo at daing. Nako, kung ano yung maalat, yun ang masarap, di ba? Yung itlog na maalat, lagyan mo ng kamatis at sibuyas, nako, konting suka, wow! Lagyan mo pa ng magic alat, magic sarap, nako po. Tapos sinangag yung kanin mo. Yung sobrang sodium, mga kaibigan, o alat ay talagang nakakasama. Nagkakosto ng cancer according kay Dr. Willie Ong. Ito pa isa. Kainin natin yung walang lasa. Ibig sabihin nun minimal. Lahat ng sobra masama eh. Kahit kwarta pag sobra masama. Dahil nagiging ganid ang isang tao. Okay, iwas din sa mga lamang loob tulad ng bopis, dinuguan, bituka o bulaklak. At ito ay napakataas, mga kaibigan, sa mantika, sa taba at sa uric. Tataas ang uric acid ninyo, naku po. At magbawas din sa pagkain ng mga processed meats. Naku, ito yung sinasabi natin sa mga bata. At sa mga matatandang tulad ko, paborito ko pa naman to. Bawal yung mga hotdog, longganisa, sausage, bologna at iba pang mga cold cuts. Ako mahilig ako sa hotdog. Yung footlong with cheese. Magbawas din, mga kaibigan, sa pritong pagkain, pritong isda, pritong karne, pritong manok. Basta lahat ng prito masama dahil ang daming mantika niyan. At iwas din sa karneng baka at mamoy. Dahil yung baka, nako, napakataas ng kolesterol yan, at yung mamoy. Kumain ng maraming gulay at prutas. Payo pa ni Dr. Willie Ong, pwedeng kumain ng manok paminsan-minsan. Mas mahaba ang buhay ng mga vegetarian. Totoo yan, mga kaibigan, mahaba ang mga buhay ng mga vegetarian, pero tuyo naman ang kanilang katawan. Ito pa. Nako, ito ang dapat sa atin dito sa studio. Iwas sa galit, inis, at sa iba pang negatibong emosyon. Naniniwala daw si Dr. Willie Ong na ang positibong pananaw sa buhay ay magpapalakas ng katawan at magpapahaba din ng ating buhay. Hoy, Samselco, narinig yun? Kaya wag kayong blackout, wag kayong bagsak ng kuryente at kami na high blood. Atakihin kami sa puso dahil sa inyo. At sabi pa ni Dr. Willie Ong sa kanyang ika-13 payo, maging aktibo at mag-exercise. Exercise yan, jogging, maglakad-lakad, magbanat-banat, at alamin ang inyong lahi. Kung may lahi kayo ng may mga breast cancers, magpasuri ng suso bawat ika-6 na buwan. Kung may lahi kayo ng cancer, magpa-check up na. Ito sinasabi natin palagi, huwag tayong matakot sa doktor na pumunta sa ospital. Mga iba dyan ayaw magpa-check up. Ayoko kasi baka kung ano yung lumabas ako. Kailan pa kayo magpapa-check up kung kailan malala na yung sakit ninyo? Kaya nga sabi pa ni Dr. Willie Ong, magpa-check up sa doktor kada 6 na buwan.
ikonsulta kahit ano ang inyong nararamdaman. Makakatulong ang doktor upang malunasan ang ating mga sakit. Ayan ang payo ni Dr. Willie Ong, mga kaibigan. At mababasa niyo yan sa Mindanao Examiner Original Newspaper. Marami pa tayong balita sana. Yung kanilang recipe ng Mindanao Examiner, ginisang sardinas with ampalaya. Sarap yan. Kasi usually ginagawa natin ampalaya with itlog, di ba? Ito, ginisang sardinas with ampalaya. At sa Cebu Examiner naman, sa back page, ASEAN reaffirms commitment to growth and financial stability. Wala na tayong oras, Batil. Paalam ka na. Ay, naku mga kaigsunan. Bilis. Ang bilis ng oras ng po natin mga kaibigan. Bueno, and daghang pamandag chismis-chismis, sunod ugma na po, maminaw lang gihapon taan. Alang gihapon kami diri mga kaigsunan. Kinilang gihapon si Abdul manamilit na o mayang hapon kaninyong tanahan. Alright, daghang salamat sa imo bahay. Nako, mga kaibigan, alam niyo itong programa namin, ang bilis talaga sa oras. Ang dami pang nagtatanong sa atin, ang daming gustong nagpapabati. Ay nililimitahan namin ang pagbabati, mga kaibigan. Kasi kung babatiin natin lahat ng nagte-text ako, ubos na ubos ang ating oras. Wala tayong matatakal kundi puro pagbati. Anyway, mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Itong aming huling tugtugin ay inilalaan natin sa Zamboanga City Electric Cooperative. Good afternoon. Hanggang sa susunod na bukas, Tanya Balingkod Aluzinto, nagsasabing I love you, Mama. Chup chup.